ibahagi sa inyo. Yun po, trivia. Masong kalpintero po. Shout out po sa inyo ha. Hindi po tayong natito. Yung mga magturamon po, ang kita 97% galing po sa akin yun. Nabas po ng maraming salamat po sa aking Tito Jesse Pilas na nagbigay po yung yun na ating nagamit po dito sa ating pagong hipon. Taong kambal po yan, makakarap sa bawang po. Salamat kay customer ko po yan. Natatawa ni Prairie. Dali na naman ang kaning lambo. Po, at saka po kay Emily. Nga po, sa aking nanak. Pangalabangan po ito, gawin natin itong maliit na pugon. Saka yung gamit. Sayang po, pag ito yung naging pugon, matitibay po ito. Palutan na, tagal na ito. Hindi natapa ako, nandito na ito. Nagawin namin ng aquarium. Tutuwatin ng aking ating naging. Hindi natapa. Kaya nakakain na niya pag itatapon na. Nasira na yung yung aquarium, nabasag na. Kaya kukumpit na lang ito sa doon. Nagawa po namin dito at sinatawag mo parang pang-gaseous. Yun nga pala, tanda ko na. Aruwana. At palaki po na yan. Siguro mga 24 inches. Yung laki nun, 26. Matalong pa nga nung nakakatalong pa nung ato. Pakikita ko po sa inyo. Iko-condos po natin ito sa ganito natin pag-lulutubog pa. Kaya naman po pag tatapon lang ito. Idadyak lang natin itong bakal na ito. I-repaso lang po ito. Value is to souvenir ba? Remembrance. Hindi ko na nag-atigaha po ng mga gamit. Sayang naman pag bibigla. Bigla na natin tatapon. Remembrance lang po o souvenir po natin sa mga likha o nagpagawa po. O wala man sila na lumisa na dito sa ating window. Pero po tayo remembrance sa kanila. Ito po yung aquarium na nakakabit po dito sa ating ginagawa. Nabasag na po ito sa tagal po. Na po tinanggal po natin dito ay naisip po natin na gawing mini pugon to. At sayang naman po kung idadyak natin itong bakal na to. Gusto ko pong mabigyan halaga pa rin yan kahit pa paano na sabi ko nga po doon sa inyo na nakakaawa po, hindi po tayo basta-basta nagtatapon ng basura o jagjajang hanggang sa remedyo pa naman po tulad-ulit po na sinabi ko sa inyo para may mga remembrance po kami o ako doon sa mga gumawa na hindi po tayo basta-basta nagtatapon at kahit pa paano may maalala naman ako habang ako'y nandito pa gusto ko mo pangalagaan ng mga gamit namin na lalo na po kami mga bata pa na kung pwede mo po ingatan kaya kung ito i-convert po natin sa mini po ito abangan nyo lang po at gagawin na pakikita ko sa inyo paggagawa din kahit pa paano tayo lang po DIY lang po tayo hindi po tayo kukuha ng galpintero dito kaya po natin to at kakayanin po samahan niyo po ako.
Isa't kalahati. Tsaka kalahating balding simento. Ano pala, kalahating graba pala. Tsaka isang buhangin. Tsaka kalahating simento. Naipit pa. Naipit pa yung pala. Halap ka pala natin sarap sa buo outdoor at flooring. Yan. Napapasok natin sa mga sulo. Napaka-importante yan. Hindi po yung ating sundasyon. Harap po. Okay lang po yan na medyo rock. Tuwa ng bukas po papatungan pa rin natin para pagka po yan, ibig sabihin mas mabilis po kumapit yung ating second toppings. Kaya po hindi po natin masyadong pipilisin para naman po sa susunod na toppings natin mabilis kumapit. At pag mabilis kumapit po yun, matibay. Yan. Kung nakatrapeta po yun, ito po yung dadaanan ng ano natin, ng abo para po hindi siya naipunan ng abo sa loob ng pugo natin. Dito po yan, sigurado po ang kawali natin hanggang dito nakasukat na po yan, hanggang dito po yung kawali natin. Yan, kawali po natin yung ating pong sinusukot kaninang ano ay nandito yung exhaust. Nandiyan naman, ayan po, yan ang exhaust, mataas po yan ha, matataasan pa po natin ang dalawang hollow block yan, possible, ganyan po yan. Ayan po, salamat po sa pagsama sa pagtrabaho natin at konting trivia sa hindi po marunong, hindi pa lang gagawa. Huwag po nyo pong at konting kalaman lang po itong aking at nalalaman ko lang po aking binahagi sa inyo. So, yun po, trivia. Maraming salamat po sa pagsuporta at pagsama po sa akin yung araw na to. Salamat po. Please like and share, subscribe sa YouTube channel Rough Cebu Outdoor. Salamat po. Kita po tayo bukas pag nalatag po natin ang hollow block tsaka po ng makakaya natin pinisin bukas ay titingnan po natin. Po, salamat po. Rough Cebu Outdoor, salamat sa pagsama sa amin.
pa natin i-design ito sa pag-relock para hindi natin i-add yung GI pipe natin. I-relock na lang natin sa cement. Meron po tayong wall sa ibaba ay 4 inches po. Sa itaas po ay 3 inches. Seven inches o 18 centimeter. Tapos po, pag napinis po ito ay adjust pa natin. Mas maraming yung rubi natin. Balik po tayo yung lunch ng product. Kainan tayo. Dapat kasi ano po eh, yung hand block. Natin ito yung katataanan natin. Pag masyado marami ito yung ginamit ito. Dahil buhos nga po, yung baba. Ayan o. Tingnan po dito, bumaba. Ito po natin pinagano yung so nga, hindi po basta-basta matatapos ko at natin yung tamang pasensya. Pagtigas po natin, naayos ko lang po para masyadong kasi wala na masyadong dito po, ano pa nga natin nawalik, bukas, yan bukas yung malamang mo ubos, ang oras kita nga, pagkatanggal, makapantunin yung pagkakabakbakot, pagpaprepare mas kesa naman po magtabas kayo bukas mas matigas.
Cebu Outdoor. Touchdown po tayo dito sa kanan. Yan. 3 days in the making. Hindi po pwedeng isa ano to eh. Baka naman, patigasin. Tanggalin yung mga pattern kayo na. Kaya patigas-tigas po po na konti. 3 days in the making po yan. Ano po ha, sa mga so, hindi po natin perfect kung mga gamit natin. Pag-discarte. Pasensya na po ha, at i-highway na po ito. Testing na po. Napadaan lang po. Ika nga, napadaan lang. Ito rin mga brada dyan. Support po, mga masong, kalpintero po. Shoutout po sa inyo ha. Ano, ay ano. Hindi po tayong natuto. Sa mga magko-comment po, pasensya na po ha. At hindi sa ating perfect po dito. Dito sa mga kalpintero po dyan, sa ating manonood. Shoutout po sa inyo. Pilisin po natin nilangan. Pilisin po natin. Pilisin po natin. Bubuli na po natin yan. Salamat po ay wala pong nakabukas. Pilisin po yan. Pwede naman po hindi na-finish pero subukan pa rin po natin. Importante po ay limang araw magagamit na po natin ito. Pakita ko po sa inyo yung finish product, finish touch po nito. Patitigasin lang po natin. Kalagyan na po natin ng itong kakinis na sabihin po natin dito. Ito lang po natin mga karap sa buo po. Ito sa mga pagpintor po, sa mga mason po, shoutout po sa inyo. Sa mga support po sa subscriber namin, yung mga mahilig po sa DIY. Welcome po sa inyo. Tama, may nakuha tayong ano. Dito nga, hindi pa kasi hindi natigas ito, mga karap po. May nakuha kong dito sa nakuha natin ito isla. Karap sa Buaktor, isang mapagpalang tanghali po sa inyo. Ito po, yung ating pangako po sa inyo na sisimulan natin ang pagluluto dito sa ginawa po natin na DIY Kalan. Ay masasampulan po itong ating ginawang bagoong na iburo po natin siya ng 6 days bago po natin lutuin. Nga po, nasabi ko po sa inyo, lulutuin po natin dito sa bagong gawa natin na DIY Kalan, Pugon. Ito po ang ating mga bagoong hipon po to na binuro po natin sa kanin. So, ito po. Yan po mga taga-rap sa Buaktor. Pakita ko sa inyo yung mga ingredients na lulutuin natin bagoong. Yan po yung 6 day buro na hipon with lugaw o kanin po. Yan po yung ating palaya, talong, sirilara, nor cubes, bawang, paminta, betsin, sibuyas. Po, napakarami po na ito. Itong luya, nga po yung bawang. Lagay din po tayo ng marinate ng margarine. Po, ito po yung ating gata. Kakang gata, ito po yung pangalawang gata na gagamitin po natin sa magpapakulo po ng ating bagoong. Turo po natin sa inyo yan. Tuturo po sa inyo step by step. Sa mga hindi pa po nakakapagluto nito o gusto magluto na pwede pong gayahin, samahan niyo po ako magluto. Kaya po natin, mga karap sa Buaktor, gustuhan po muna natin para po dire-diretso. Itong bawang ng nyug ay ating ilalagay na pinagpakain po natin. Hindi po, ang gagamitin po natin dito ay gata po ng nyug, puro, at ito yung pangalawa. Ang bali nag-asos po natin dito, gagamitin natin nyug, 12 kabuo na nyug, mga karap sa Buaktor. Bilisan lang po natin at medyo mabilis po masunog tong margarine para medyo madilaw lang po yung ating ano. So, mga karap sa Buaktor, mantika, inaw po natin muna ang luya. Dahil palalabasin po natin yung aroma nito para po yung mga lansa ng ating buro ay maibsan o mapahina nitong luya. Po, malakas po ang ating apoy. Bawang, sibuyas, iba na sibuyas ay available po dito ngayon sa ating kusina, kaya puti po yung natin. Ito mga karap sa Buaktor,
Lagay na po natin ang ating paminta para medyo anghang ang ating conforme po sa inyo. Pero tayo po, dahil medyo marami po ito, 4 na paminta po ilalagay natin ng Rapsabo Outdoor. Mas maganda po yung grupo ha. Yan po, ano lang natin ng konti. Para po medyo napalabas natin ang aroma ng ating paminta. Po, medyo maganda po yung ating gagawa na mini pugon mga Rapsabo Outdoor. Kaya tingnan po natin kung mabilis po mapakulo nito. Tapos po niyan ay ilagay na po natin yung ating bagoong para po maigisa siya. Kung ano nyo lang po ito, eh mabango na. Isa lang din po natin to pero mas wala po yung amoy na ating bagoong. Sa mga hindi po sanay kumain nito, para makita nyo po yung pagluluto. Yan mo binuro man, isa po ito sa malinis na pagkain na pagluluto. So, dami po ng ingredients mga Rapsabo Outdoor. Mura-mura lang ang hipon dito sa amin. Kung tutusin po, itong hipon na nilagay po natin dito is kalat 1 kilo ay mga 40 pesos lang po yun. Hipon po ha, mga Rapsabo Outdoor. 40 pesos na hipon. So, ang nagpamahal po dito yung mga ingredients. Tulad po ng 1 kilo ampalaya, 2 kilong talong, siling haba. Lalo po, ang pamahal po dito yung gata po. 30 pesos po ang isa. 12 piraso po to. Possible, 360 po. Ang nagastos po natin sa gata pa lang po. Kaya po, sa mga nagtatanong po, kung magkano nagagastos dito sa ating maluluto ngayon, ay posible po na ito po ay nagre-range po ng 700 pesos. Mga Rapsabo Outdoor. Nagre-range po itong nating luluto na 700 pesos o 700 ko 800 po yung nagastos po natin dito. Pero sulit naman po. Masarap po to sa piritong isda o mga baboy, mga sakay sa baboy man, manok, basta pirito po. Ano ko lang po itong bagong. Pakulin lang po natin ng konti at habang bumukulo po, halo po tayo ng halo at nadikit po yan ha. Dahil po mayroon pong lugaw sa nakasama kaya didikit po to, kaya halo lang po tayo ng halo. Pwede natin ng 3 cubes ng shrimp or cube shrimp. Ang natin po namin dito. Pwede natin yan po ng bechin. Hindi po natin nilahat na. Po mga Rapsabo Outdoor, ayan po yung sinasabi ko sa inyo, yung mantika po ng nyog na nilagay natin, napalabas na po natin. So tamang-tama na rin po yung lapot ito. This time po, pwede na tayo maglagay ng mga ingredients natin gulay. So na po tayo, siling haba o siling pangsigang. So natin yung overcook kong pili at pag nag-overcook yung limog po yan, hindi po natin ito yung ganda. Possible po, dapat po yung light lang siya. Masyadong tubig yan. Kaya ganda po po nasa ibabaw ng tubig yan. Ganda po natin ang palaya. Sa pagkakataon na po ito ay naglayo na po tayo sa gatong. Nakapagtanggal na po tayo ng mga gatong.
Ang init na lang po ng ugo na to. Yung nasa loob ng baga, yun na lang po yung mag-iinit dito sa ating bagong. Para maiwasan po natin yung pagkatunog. Wala na pong gapin kung pugo natin at tayo nag-iinit na po mga karapbuha. Ayan po yung mantika po niya. Harap sa buong outdoor. 95% po ng mantikang nasa ibabaw na yan po ay nanggaling po sa ating niyog. Kung yung kasabihan, pag daw marami yung mga palibot ng ating kawali, hindi ko sinero. Kaya po, laging ginagawa yung mga kusinero yan para maganda tingnan din po. Kaya magtatakal na po. Kanya po, iinin po natin yan. Ang ganda oh, mga kapmo, tumukulo pa rin. O, mga karap sa buong outdoor. Ito tayo. Maya po, palalagin natin at papak na po tayo. Pamimigay po natin itong mga mahigit po sa tropa. Hindi po, may version. So, mga taga-harap sa buong outdoor. Kung oil na nakikita nyo ay 97% galing po dito sa ilagay natin yog at 10 po na yun po ito kaya possible po malangis at kaya po yung hinahanap natin pag wala po langis hindi po maganda yung ating bagong at kaya rin po yung magpapatagal po ng ating bagong sa mga ganyan po mga 2 months po kaya po sarap yan kaya hindi po ay yung mga manunod po natin ito pong langis na to ay 97% galing po sa yog. Nilabas po ng nilabas po itong langis ito ay galing sa 13 nyog ang magitan po ng matagal na pagluluto. Hindi nyo po mapapalabas ang langis na yan at hindi nyo po tatagal na pagluluto at kung kulang po naman sa nyog ay talagang wala pong lalabas na langis para sa buhaw doon. Hindi po, para sa buhaw doon may version bagoong na hipon. Kain po tayo mga karap sa buhaw doon. Isang magandang tanghali po mga karap sa booth. Outdoor, tayo po ay magtatanghalian. Samahan niyo po ako na tikman po yung ating ginawang bagong na hipon. So mga karap sa booth outdoor, tingnan natin kung masasarapan sila. Mapapansin niyo po, ito pong langis na to ay 97% po na nilabas mismo ng ating nyug na 12 nyug po. Maraming salamat po sa aking Titi Pilas na nagbigay po ng nyug na ating nagamit po dito sa ating bagong hipon. Sa ulam po, mga katagarap sa buong outdoor, bagnet, samahan niyo po kami, tanghalian po tayo mga karap sa buong outdoor. Maraming salamat po sa pagsama niyo po kayo na sa pagluluto sa akin. Kain po tayo! At mga karap sa buong outdoor, dapat titilag-tilag na po natin. Pamimigay na po natin sa ating mga pare. Salamat sa... Pabayaan mo kay Choy. Baka sa bahay. Ito. Pare napakapugi po. Ayan o. Salamat Oo, shoutout po sa akin pare. Buti nakaabot, kararating po lang yan, galing Nigeria. Ito naman ang kanin bahaw. Mga pare, kampal po yan, mga karap sa auto. Salamat kay... Customer ko po yan, pag ako yung Nakatawan ni nagluto yan. Prairie. Nakatawan ni Prairie. Hira nyo lang makikita pag nag-aabot niya po, panay siman po yan. Dali na naman ang kanin gabi. Ano yan, Marco? Yan, James, nagpapadala na naman kaya ito. Pare, may panlaban na kumamayang gabi, Dave. Ito. Hindi siguro. Ayun, manimaya. Ito po yung ano. Ate. Ay, maraming salamat. Yung sunod po. At saka po kay Amy. Yan po, sa aking nanak. Oo, sa iyo ginanak. Maraming salamat. At Titi Jesse po yung nag-sponsor po na 12 nyog. Kumalaki. Thank you, Titi Jesse. Nauti-uti ko natin ito. Oo, kapati na. O, daan na. Ay, siya, sige. Thank you so much. Ito, bibili